Mga kaibigan, malungkot na naman kayo. Ayaw nyo maniwala na walang imposible sa Diyos. No, marami pa rin sa atin yung hindi naniniwala, no? Na walang imposible sa Diyos. Sabi nga doon sa nabasa ko the man who turned water into wine can also turn your sadness into joy. Amen? Amen. The man who is none other than Jesus can turn the water into wine, can also turn your sadness into joy. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Parang hindi kayo naniniwala so anong deeper meaning ho nun, mga kaibigan? Yung sinasabi ho natin today. Ito yung message nun. Jesus had the power to change the very nature of things. Okay? Meron siyang kapangyarihan, mga kaibigan, to change the very nature of things. To transform not just the state of liquid, but the state of lives. Yung buhay po natin. Diba? Kaya wag ho tayong mawawalan ng pag-asa at yung ating pananampalataya. Faith, mga kaibigan, yan po ang connection natin sa Panginoon. Tandaan po natin, God's grace is not just a gift. It's a reminder that even in our imperfections, hindi tayo perfecto, partner. He sees us as His precious creation. Walk through life knowing He is always by your side. Huwag niyong kakalimutan yan. Minsan sa atin, kapag yung sobrang hirap ng buhay natin, umiiyak tayo, saka lang natin naalala ang Panginoon Tapos kapag medyo okay na, medyo na yan. Pero pag, kumbaga nakuha na natin lahat yung gusto natin, dun na. Medyo nahahati na yung ating panahon, nawawalan na tayo ng panahon para sa Panginoon. Then babalik ka ulit. Diba? So always, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, pray without ceasing. Sabi nga po, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus, mga kaibigan. Okay? So today, ang hilingin po natin sa Panginoon, mga kaibigan, is samahan niya tayo sa buong araw na ito at bigyan tayo ng Panginoong Diyos ng karunungan upang harapin yung mga hamon at yung pagtsatsaga sa pakikitungo sa mga taong nasa paligid po natin. Hilingin po natin ang gabay sa Panginoon sa ating landas upang tayo'y malayo sa tukso, magkaroon ng matibay na pananampalataya at magpatuloy ng may tapang. At ingatan niya tayo sa ating kalusugan at sa ating pamilya upang maranasan natin ang kapayapaan sa buong maghapon. Yan po ang ating dasalin, hilingin ngayon sa Panginoon dahil walang imposible. Ang sinabi ho sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, which is and which was and which is to come, the Almighty. Someday the King will return, and He won't need to be elected. There will be no debates. Every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Doon pa lamang, mga kaibigan, nagpapatunay na po yan. Okay? Now, doon sa sinabi kong, the man who turned water into wine can also turn your sadness into joy. Right? Pero, you have to seek first the kingdom of God. If you want the impossible to be possible sa buhay mo, mga kaibigan, seek first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you, sabi ho sa Bible, mga kaibigan. Okay? So we have to prioritize God and live a life that pleases Him. Makasalanan po tayo. Walang imposible. Ulitin ko.
wala hong imposible sa Diyos. Okay? So tandaan niyo yun, ha? The man called Jesus, our God and Savior, Jesus our Savior, can turn water into wine. Can also turn your sadness into joy. Amen? Amen. Okay. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774. Walang imposible, Darlene. Maniwala ka sa akin. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga niyang hatiin yung dagat. Eh. Di ba? Ano pa? Oh, yung pader nung sa may tawag dito, templo. Oh, winasak niya. Bumuhay ng patay. Pinalakad yung mga paralitiko. Di ba walang imposible, mga kaibigan? Hanggang ngayon, basta may panalangin lang tayo. Okay? Alam ko lahat tayo dumadaan ngayon sa pagsubok. Oo. Tayong lahat dumadaan sa pagsubok.